Sabi naman ni Martin, wala. Pag-uusapan din po natin, ito pong si De Lima ay hinamon din po ang Pangulo ng Pilipinas na ilinaw yung kanyang panawagan sa Chacha, no? Kasi naguluhan po si De Lima dahil kamakailan lang daw ay pag-aaralan ng ang ICC pala, hindi pala Chacha, ICC, no? Umaasa na si De Lima na suportado na ni Pangulong Marcos ang ICC. Kino-question, ito na ba raw yung pag-aaral? Natapos na raw ba yung pag-aaral? Meron bang pag-aaral? Yan po at iba pa pong mga balita ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kaya tayo maaga, ito po yung pangkagabi. Kagabi dapat. Kaya lang, medyo naburyong na tayo kagabi. Medyo na kaya kinakailangan lang natin ipahinga ng konti ang ating yutak. Okay, eto po, meron po tayong imbitasyon dito. Regional and provincial leaders of FPRRD, you are hereby requested to attend the Leaders Forum for Transparency, Accountability sa January 28 po sa Mengseng Hotel. So yung mga leaders po, baka may mga grupo po dyan, mga leaders po ng PRRD group, imbitado po kayo sa linggo sa Davao City. At sa alas 6 po, kasabay. Sabay ng rally ni PBBM, may munting rally din dito sa Davao, sa may Rizal Park naman magaganap. So atin po tayo niyan. So yung mga taga Davao po na kala mo talaga may naghihintay, yung mga matagal na po naghihintay diyan sa Davao City, magkita-kita po tayo riyan sa 28, no? Linggo, no? Tama ba? Sa linggo. Sa 28 diyan po sa may Rizal Park. Yung ano yata, yung sa Mengseng Hotel pang mga leaders. Pero yun pong sa prayer rally. Na pangungunahan po ni Pangulong Duterte. Alas 6 sa Rizal Park. Ayan. Kaya magkita-kita po tayo dyan, mga taga Davao. Pupunta po ang inyong lingkod. Sa linggo po, magkita-kita tayo riyan. Siyempre, mag-stay tayo dyan ng medyo matagal-tagal. Samantalay na natin yung Davao. Ihanda nyo na yung mga masarap sa Davao. ang daming nag-host sa atin eh. Sa Davao po, marami nag-host sa atin kaya masarap po diyan, no? So, handa-handa na lang po kayo diyan sa pagpunta natin diyan. Sasabayan yung rally ni PBBM. Yan. Okay, showdown din. Panay showdown po tayo ngayon. So pag-usapan na po natin, unahin na po natin 'to, no. Nakita ko lang po itong tatlong makabayan congressman, mga nakataas kamao, no. Sila po ay umattend ng nakiisa sa mga tsoper ng jeep, no. Sa matagumpay nilang malakas talaga si Franz Castro kay speaker eh. Hindi raw yata papayag sa speaker na ma-phase out yung jeep. Talagang ang lakas mo talaga, Castro. Anyways, wala naman pong problema wala po akong problema sa rally. In fact, atin tayo sa rally, di ba? Kaya lang po yung mga protesta, yung mga rally pamprotesta, siguro ang hindi ako pabor na umattend ng mga rally pamprotesta yung mga congressman at mga senador at sino man sa tao sa gobyerno. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya nga kayo hinalal eh. Kaya nga kayo hinalal
Kaya kayo nariyan sa posisyon para lutasin niyo yung mga problemang ng mga rallyista, 'di ba? Yun po yun, eh. Kung makikirally lang kayo, ba't pa kayo pasweldohin ng pamahalaan? Kaya po kayo nahalal para po sa Kongreso, maisulong niyo yung mga batas o maisulong niyo yung mga, matugunan niyo yung mga problema. Kung nakikirally lang kayo sa mga relista, bakit pa kayo nagpahalal sa Kongreso? Yun lang naman yung sa'kin 'no. Kaya kayo nariyan para lutasin yung mga problema ng mga realista. Oh, bakit pa kayo pasuswelduhin, magra-rally lang din pala. Yun po sa'kin ang pagkakaiba ng isang realista. Kaya wala akong problema kay Baba Reyes, eh, araw-araw silang mag-rally, okey lang, 'no, araw-araw, trabaho niya yun, eh. Pero kung congressman ka katulad nito ni Castro, ni Raulo, at saka nito ni Brosas, dapat tinutugunan niyo na yung mga nakikita niyong problema. Okey, punta po tayo rito sa unahin na natin 'tong ano, 'tong kay De Lima, yung angal po ni De Lima. Ayan, nagsulat na uli ako kasi nalilito ako, eh. 'Pag hindi ko sinulat yung mga topic ko, eh, nakakalito din. Asan na ba 'tong kay De Lima? Napanood niyo na ba yung tinatanong si VP Sara kung anong masasabi niya, kumusta naman daw yung relasyon? Yung relasyon daw ni, Romualdez tsaka ni VP Sara. Alam niyo wala talagang kapeke-peke si ano 'no, si Sara Duterte 'no. Si Martin nung tinanong siya sa relasyon nila, okey naman kami ni VP Sara. Pero si VP Sara talagang sinabi niya na na hindi siya makasagot siyempre alangan naman sabihin niya, "Hindi kami good." Kaya lang dahil matalino nga siya, eto na lang ang sinabi niya 'no, si maganda quote niya na lang si Senator Amy Marcos, "Bakit mo binabanatan yung mga kaalyado mo?" Yun yung tanong natin, eh, 'no. Martin, bakit mo binabanatan yung mga kaalyado mo? Wala na po tayong magagawa, hindi hindi po marunong magsinungaling ang ating Vice President. So, ibig sabihin po niyan ay hindi sila good, 'no? Ako na ako okey, isa pa po, liton-lito po sila, natatawa ako kay Ed Langaw Ed Lingaw, eh, 'no? Sabi ni Ed Langaw, Lingaw, ini-explain niya yung kahulugan ni Sara Duterte na siya ay tatakbo. Hindi niya ma-explain. Mga henyo hindi mo kaya i-explain, eh, ha? Ed Lingaw. Okey, punta na tayo kay Laila De Lima. Eto sabi ni Laila De Lima, "With PBBM's no cooperation with ICC in any way, shape, form, pronouncement, that this mean that the study that he supposedly ordered has been concluded with such position as the outcome." Pakilinaw naman po. Okay. Gustong pagpaliwanagin ni De Lima 'no, itong si PBBM tungkol po dito sa kanyang, sa posisyon niya na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Eto na naman, magbabago kaya si PBBM? Natatandaan niyo sabi ni PBBM, hindi tayo makikipagtulungan, wala silang jurisdiction. Yung nung si Martin at ang, House of Representative ay nagpasa ng resolution na para papasukin ng ICC. Ito yung tinatanong ni De Lima, eh. Sabi naman ni Pangulong Marcos, "Pag-aaralan natin kung papapasukin natin." Tapos ngayon nagwala si Bato. "Magpakalalaki ka, Mr. President," sabi ni Bato. Hindi na natin papapasukin ng ICC. Eto kaya, ngayong nag-inquire si De Lima, babaguhin na naman kaya ng ating presidente? Alam po ninyo, iyan po ang problema 'pag meron tayong pinuno na
Ha? Pag meron tayong pinuno na paiba-iba ang pag-iisip, hindi mo maasahan ngayon, no? Nagsalita na nga na hindi niya tayo makikipagtulungan pero gusto pa ring ilinaw. Bakit po ililinaw? Hindi pa ba malinaw yun? Eh hindi talaga malinaw yan kung pabago-bago ng salita. Kada may humihirit. Eto, pag sa susunod na pronouncement, magbago man ng statement si PBBM, hindi na ako magtataka eh. Magtataka ako, confirm pa rin siya, di ba? Yun ang kataka-taka. Okay. Punta na po tayo rito sa mga nag-uumpugang mga bato. Si Bato versus Martin. Ito po ang sinabi ni De La Rosa, ni Senator Bato. De La Rosa maintains House leadership behind Chacha Drive. Oh, matigas po to, no? Kasi tumutol na po eh. Sabi ni Martin, wala raw silang kinalaman eh, di ba? Wala na naman silang kinalaman. Ito po, speaking on CNN, the source. Yan, De La Rosa said a congressman from Mindanao told him lawmakers from the lower house were following orders to gather signatures of not only 3% but at least 20% of the number of registered voters. So utos pala, no? 20% pa para talagang overwhelming. Dagdag pa ni De La Rosa, sinong mag-uutos sa kanila kundi ang leader ng house? 'Di ba? Okay. So ayon pa kay De La Rosa, no? House Speaker Martin Romualdez already denied claims that he ordered congressman to gather. Ano masasabi rito ni De La Rosa? Tell it to the Marines. Baka iniisip pa rin nila na sarili nila na hindi alam ng taong bayan na sila ang nasa likuran. Kaya nga tinatawag natin na hindi yan People's Initiative, kundi that's Politicians' Initiative. O, yan po ang sinasabi ni Bato de la Rosa, tell it to the Marines. Alam nyo, Speaker, kaya nagkakaroon kayo ng kaguluhan ngayon ng Senado eh. Tignan po ninyo yung Senado ngayon, di ba? Ano sabi ng Senado? Meron sila, naglabas sila ng manifesto. 24 senators ang nakapirma. Ayaw nila ng People's Initiative. O, pero magandang katwiran ng mga nagbe-People's Initiative. Boses ng taong bayan versus 24. Kaya nga, ito kasi ang problema ng mga senador, no? Senator Bato. More or less, alam na natin yan lahat na mga meron pong kinalaman yung mga congressman dyan. Bakit? December pa lang eh, sinabi ni Speaker Martin mismo, no? Isusulong nila yung Chacha pagdating ng Enero. Tapos December din sinabi mismo ng kanyang deputy speaker si Dong. Lagi ko nakakalimutan yung apelyido ni Dong. Yun na nga, yung taga Pampanga, si Congressman Dong, deputy speaker, senior deputy speaker, no? Na pinag-aaralan nila na hindi na kasama yung itong People's Initiative. Tapos nagkaroon ng People's Initiative. Ang bilis. O paano kaming maniniwala, no, Speaker, na wala kayong kinalaman? Tignan niyo ang pronouncement ng yung ito kasi mga congressman to eh. Paano kami maniniwala na wala kayong kinalaman? Tignan niyo po yung nag-announce. Ayan, Albay Representative Joey Salceda says the People's Initiative has already achieved the signature 12%. Si Congressman Joey Salceda ng Albay ang nagsasabi na meron silang 12%. Meron ng 12% yung na-attain na nila at yung 3% sa lahat ng distrito. Maski sa Davao. Ang nag-a-announce
Panay mga congressman, wala kaming nakikita na pinuno na People's Initiative na 'yan. Ni walang lumalantad na kami yung mga leader ng nag-initiate nito. Panay mga congressman yung nagsasalita. O yung mga vlogger ninyo, si Mike Abe kinumpirma na merong gano'n. ₱100 daw, baka pamasahe. O si Jam Magno, yung natanggap niyong ayuda. Kanino ba mga vlogger yang mga sino ba mga pinagtatanggol niyan? Kaya hindi niyo maitatanggi na mag-isip yung mga tao, ha? Mag-isip yung mga tao na talagang congressman yung may pakana nitong, People's Initiative na 'to, 'di po ba? Yan yun, yan yung nakikita namin panay mga congressman yung nagsasalita. Congressman din yung nagbulgar, si Congressman Edsel Lagman na mga congressman yung namumuno diyan. True, mayors at iba pang opisyal. Kaya panay government official, Tsaka ang bilis po kung wala pong kasama yung mga hindi nakalatag sa Pilipinas. Anong people's organization yung ganyang kabilis magtrabaho ng latag, ng papirma? Balikan natin yung Senate. Alam po ninyo, kayong mga senador, kita nyo, ang kumakantyaw sa kanila, 24 senators versus the voice of the people, sabi ni Salceda. Sino ang dapat sundin? Nakalagay po sa Constitution kasi yung People's Initiative. Ako po, hindi po ako sang-ayon diyan. Pero ang dapat ginagawa nyo sa Senado, no? Instead na kung ano-anong mga investigasyon yung ginagawa nyo, dapat nag-imbestiga kayo diyan. Napatotohanan nyo na yung People's Initiative ay hindi talaga People's Initiative. Kasi yun yung laman ng manifesto nyo. Anong patunay nyo na hindi People's Initiative? Pag dineclare yan ng COMELEC na mga tao to, at itong mga taong nakapirma ay botante, anong patunay nyo na hindi People's Initiative yun? Hindi ba dapat yan yung mga binibigyan nyo na investigasyon, yung mga nagkabayaran ko, no? Nasa tape na, napanood na natin, gusto nyo kasi iba yung gusto nyong sa Senado, Iba yung mga gusto nyong imbestigahan, Gusto nyo yung mga kaaway ninyo, yun yung iniimbestigahan nyo sa Senado. Katulad niyan, ayaw nyo ng People's Initiative. Di dapat inimbestigahan nyo yung mga nagkabayaran di umano. Willing naman yata tumistigo yung mga mayor, sabi nito ni Edsel Lagman. Di pwede nyong imbitahin yun na sila ay inutusan na magpapirma. Nawaisan yung leader nyo. Akala ng leader ninyo, si Zubiri, akala ni Zubiri, susunod sa kanya. Sa proposal niya, yung si Martin. Umuo naman, sumusunod naman sa'yo, pero hindi nila pinatigil yung People's Initiative. Ngayon, pag dineklara ng COMELEC yan na naabot nila yung People's Initiative, paano nyo pipigilan yan? Sana unahan nyo. Mag-imbestiga kayo, pakita nyo na mali yung ginawa nilang People's Initiative para makatulong din kayo sa mamamayan. Speaking of Senate investigation, ito po ang pinakamainit ngayon, no? Nakita nyo naman, nag-imbestiga na sila. At diyan sa Senado tungkol po sa nagaganap kay Kibuloy. Okay. Ito po, basahin po natin tong sagutan nito ni Kibuloy at saka nito ni sumagot na po si Kibuloy. Bago tayo pumunta. Ito pa, Zubiri. 'Di ba, nagyabang ka, no? Sabi mo, pagka may nakalusot. Alam mo naman si Zubiri, nauna rin yung salita.
'pag may nakalusot na, political provision, ha, magre-resign ako as Senate President. Eto po ang balita, Marcos open to amendments to political provisions of Constitution. Resign na ba? Resign? Thank you, Bill. Bago ka mag-resign, eto muna, magpasalamat muna tayo rito sa ating, isang, teka lang, hindi ko mabasa, eh. Para makapagpasalamat lang tayo. Dito sa nagpakape. Okay, thank you very much po dito kay, saan naman pangalan nito? Remedy na nagbigay sa atin ng 3,000 yen, no? Thank you very much, Remedy. Yan. Maraming salamat po sa pabilyar. Okay, balik natin, no? O Subiri, yung pangulo na yung pangulo na nagsabi na di ba in-announce mo na yung tatalakayin, yung babaguhin lang sa Constitution, ang linaw niyan, eh. No? Pinagyayabang mo yan, eh. Economic provision lang. Tapos nagyabang ka pa, no? Sabi mo, pagka nalusutan ako ng political provision, magre-resign ako as Senate President. Pinagmamalaki mo, ikaw ang inatasan ni Pangulong Marcos. Di ba? Tandang-tanda ko yan, eh. Inatasan, eh. Dahil po, ba't kayo inatasan ni Senate President ka? Ngayon, eto. President Ferdinand R. Marcos Jr. expressed openness to possible amendments to the political provisions of the 1987 Constitution, particularly on term limits. Magre-resign ka ba, Subiri? Tsak yan, malalagay yan. Nagsalita na yung Pangulo ng Pilipinas. Yan ang mahirap sa inyo, eh. No? Hindi ka kinikilala. Binaliwala yung sinabi mong inatasan ka. Kung ako yan, magre-resign na talaga ako. Okay, eto na po tayo sa malupitang pagtatapat nito ni Ontiveros at ni Pastor Quebuloy. Sabi ni Ontiveros, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Quebuloy. Mismo, kayo Pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi, no? Na-exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, hindi ito religious persecution. Ito naman po ang sagot nito ni Pastor Quebuloy. Ako ba ay nagmamalaki dahil ako ay son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Kapag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda niyo ko. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all. Okay, kaya ang kino-question po ni Pastor Quebuloy yung mismong paraan nila ng Senate inquiry, no? Ang tanong, alam nyo, talagang talagang nakakita na po tayo sa Senate inquiry. Alam na po natin kung paano po ang treatment nila sa mga supposedly resource person, no? Kasi po ang question, may punto si Quebuloy, di ba? Meron ba silang
mapoprotektahan ba yung rights nila? Halimbawa, katulad ngayon, nalantad na siya. Nilantad na sexual offender, kung ano-anong bintang. Yan ba ay mabibigyan sila ng equal chance na makapagsalita dyan sa Senate investigation? Ako na po magsasabi. Ang tagal ko na po nanonood ng mga Senate investigation. Sa mga Senate investigation po natin, nasa mercy ka ng mga nag-iimbestigang senador. Kung tatahimik ka o magsasalita ka. Kung bubulyawan ka. Nagkaroon, alam nyo, nung buhat nung yung estilo ni Gordon, kay Gordon nagsimula yan eh. Thank you very much muna kay Orbili Dapitalia na nagbigay sa atin ng 799 Saudi Arabian Real. Yung pong sinimulan niya ni Gordon na duro-duruin yung kanyang supposedly mga resource person. Ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte nung para ipagtanggol yung mga tao ng gobyerno? Ito i-real talk natin to mga senador. Nakita po natin yan. Hindi po ako against sa Senate hearing, no? Pero ano kasi yung ginagawa nyo sa Senate hearing? Supposedly, ang Senate hearing is in aid of legislation para kayo matulungan na gumawa kayo ng batas. 'Di ba? Hindi po for persecution. Hindi nyo po trabaho 'yan. Yung persecution, no? Pero kami, ako sa kapapanood ko nitong nung mga nagdaang Senate hearing, nakita ko na lalo na nung dumating na sila Tulfo. Biruin mo yung bilyonaryo, binulyawan. Sino na nga yung si Kunsunji ba yun? Grabe po eh. Kumbaga, buhat po ng pinauso yan nila Gordon na pwede mo sigaw-sigawan yung mga resource speaker. Nagaya na hanggang ngayon po. Wala nang galangan sa Wala nang galangan sa Senado eh. Ang tingin nila sa mga kaya nga po ang tawag hindi witness o resource speaker. Bakit po? Ang intention nila ay makakuha ng anong tawag diyan? Makakuha ng makagawa ng batas. Hindi sila witness, hindi sila accused. Walang ganun. Daig mo pa yung akusado sa Senado. Kahit naroon ka lang, inimbitahan ka lang. May punto po yun. Kasi nakita na natin yan O ano po ginawa ni Pangulong Duterte para protektahan niya yung mga tauhan niya? Hindi niya pinadalo. Ano sinabi? Nagsampa sila sa Supreme Court, yung Senado. Nireklamo nila si Pangulong Duterte na bakit hindi pinadadalo yung mga O ano sabi ng Supreme Court? Bawal. Ay tama si Duterte. May karapatan siya bilang Pangulo. Ito ngayon ang problema. Alam niyo, ang concern niyo dapat, kung mag-iimbestiga man kayo, yung oversight na tinatawag, oversight sa mga government offices. Tinitignan niyo kung tama ba yung ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Ito po, private to Pasensya na hindi talaga ako abogadong-abogado. Ito po walang magpoprotect na sa kanila Private citizen to Mabibigyan ba siya ng katulad ba yan sa korte na uunahin na tanungin yung mga testigo na nag-aakusa tapos bandang huli tatanungin din yung mga inaakusahan, mabibigyan din ba sila ng pagkakataon na sagutin lahat ng paratang sa kanila? Nakikita natin sa Senado, depende sa senador yung pag-handle. Kaya po, hindi nyo po masisisi. Buti sana kung walang karanasan, kung wala tayong napapanood na nababastos yung mga
yung mga resource speaker. Yun ngang yung ngang wala kang kaso eh. Pumunta ka lang doon para resource speaker eh. Pakiramdam mo sa pag nasa Senado ka, pakiramdam mo ikaw na yung ano eh, ikaw na yung pinakamalalang kasalanan. May mga naiiyak pa eh. May mga naiiyak pa na natatandaan ko yung general na diyan sa ano, yung nakuhang shabu. Naiiyak-iyak na sa ano eh, sa inabot niya eh. Anyways, susubaybayan sino ba may ayaw? Kung ako lang personally, gusto ko makita kung paano ipagtatanggol ni Kibuloy yung kanyang sarili. Pero karapatan din ng tao na hindi magpawasak eh. Matitiyak ba nila na kada may mag-aakusa, makakasagot din si Pastor Kibuloy? Kaya maganda rin yung hamon ni Pastor Kibuloy na kung totoo na may mga akusasyon sa kanya, bakit hindi nga naman sampahan na lang ng kaso? 'Di ba? Kasi hindi naman kay korte. Anong batas ba yung gusto niyong gawin para 'di ba may intention sana kayo. Anong batas ba yung gustong gawin ni Ontiveros para diyan sa pag-iimbestiga na 'yan? Pipigilan niya ba yung religious ano, hindi rin malinaw, eh. Dapat 'yan yung mga sa opening statement, eh. Anong batas yung tinitignan nila na babaguhin o idadagdag o gagawin na makakaresolba dito sa mga ganitong kaso na ibinibintang kay Kibuloy. Personally ako, kung ako po tatanungin niyo, bagamat naniniwala ako na medyo unfair. Alam mo, Pastor Kibuloy, nakita ko na magtanong yan si Ontiveros eh. Magaling lang yan, de-script yan eh. Pero kung umaten ka dyan, kaya, pag wala sa script yung ginagawa niya, ma-expose mo naman yan. Kung talagang wala ka rin, harap ka rin dyan. Kasi si Ontiveros lang naman, kayang-kaya mo yan. Ay, siyempre, iba naman si Kibuloy, iba naman ako. Oo, kakasuhan. Payag naman si Kibuloy na kasuhan siya. Ayaw nilang kasuhan yata eh. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila kasuhan. Kasi pag may kaso na si Kibuloy dito, hindi na pwedeng, parang ganun yata yung ano ko, di ba? Pag may kaso ka rito, siyempre, unahin yung kaso rito, hindi ka mapapadala sa Amerika. Yun ba yung dahilan nyo? Kaya sa Senate na lang? Kasi wala namang katarungan maibibigay yung Senate. Hindi po sila pwedeng utusan nila yung pulis na ipapakulong hindi sila judge. Okay. Para lang tayo magkaroon ng kaliwanagan, nag-research ako ng konti. Ano ba yung tungkulin talaga ng Senado sa investigation, no? Meron ako nakita ritong article, October 12, 2014. So hindi po to sinulat para ipagtanggol si Apollo Kibuloy, no? 2014 pa to eh. So matagal na to na isulat. Ito po ay sinulat sa Philippines, The Freeman. Hindi ko alam, wala na yata itong ano na to. Opinion ni Attorney Josepo Jimenez. In a government of laws and not of men like ours, the three branches, namely legislative, executive, and judiciary, have distinct and separate scope of powers and authority. The legislature enacts the law. Gumagawa ng batas, no? Yan po yung House of Representatives at Senate. The executive, presidente at lahat po ng nasa executive implements the law. And the judiciary interprets the law. Yung pong mga hukom. Yan. And resolves conflicts arising from their implementation. Investigations are essentially judicial in character. No, kung tutuusin daw, dapat yung pag-iimbestiga pinaubaya yan sa judicial, sa korte.
It belongs to the courts and the prosecutorial service and the police, no? So police tsaka yung mga judge dapat kung mag-iimbestiga. Okay. Whenever the Senate or the House does any investigation, it is only in aid of legislation. So napaliwanag na natin yan. Not to establish guilt or innocence. It is merely to find the gaps in existing system that might require a new law or an amendments to the statutes. A legislative investigation is not an end by itself. It is supposed to be a means to a higher end of legislation. Ito malupit. Tandaan nyo, 2014 to sinulat, hindi para to kay Buloy. However, such kinds of inquiry, whether by House or by the Senate, especially if they are seen by the whole country via national television, could be a potential weapon of mass destruction. It can be used to subject a person to interrogation without any right of cross-examination. It can put the honor and reputation and dignity of one of veil of suspicion and ridicule. Ito yung hinihirit ni Pastor Quebuloy, no? Yan 2014 to nasulat. Yung mga karamihan daw ng mga Senate investigation, congressional investigation. Napapahiya na yung tao. Wala ka namang karapatan na i-cross-examine. Kasi yung abogado mo, 'di ba? Pag mga Senate investigation, ang abogado mo, ang papel lang niyan, payuhan ka. Bawal nga magsalita yung abogado eh. Papayuhan ka lang ng mga baka yung sinasagot mo ay maapektuhan ka sa pagdating sa batas. Pero wala silang karapatan na i-cross-examine. Yun ang pinakamagandang nasulat dito. Ikaw, hindi mo pwedeng tanungin, ikaw inaakusahan, di ba? Nirape ako niyan, ganto. Hindi mo pwedeng questionin yung nag-aakusa sa'yo. Yun po yung pagkakaiba sa korte. Sa korte, i-cross-examine nyo kung nagsisinungaling ba yung nagpaparatang sa akin. Diyan sa Senado, senador lang ang magsasabi, siya lang ang magtatanong. Kaya kahit mali na yung sinasabi, hindi ka pa rin makakapalag. Ayun po ang danger ng Senate inquiry sa reputasyon ng isang tao. Pero sinabi rin dito, wala tayong magagawa eh. Kapangyarihan niya ng